To all SSS pensioners members, mga aabangan sa SSS sa 2026, pension increase, mga programa at iba pa ating alamin. Magandang araw po sa ating manonood. Narito po muli tayo upang maghatid sa inyo ng bagong update. Alam niyo po ba na inihayag ng Social Security System or SSS ang mga pangunahing plano nito para sa 2026 na nakatuon sa pagpapalawak ng benepisyo, paglulunsad ng mga bagong programa at pagpapahusay ng serbisyo sa mga miyembro sa loob at labas ng bansa. Ayon kay SAS President and CEO Robert Joseph M. Declaro, palalakasin ng ahensya ang pagpapatupad ng mga umiiral na programa habang magpapaunlad ng mga bago at magpapalawak ng presensya ng SSS nationwide and overseas. Kabilang sa mga paunahing inisyatiba sa 2026, ang ikalawang tranche ng Pension Reform Program na magbibigay ng dagdag pensyon sa September 2026 at ang pagpapatuloy ng Emergency Loan Program hanggang December 9, 2026 o hanggang sa maalis ang deklarasyon ng kalamidad. Una na nga ang Microloan Program ilulunsad sa 2026. Matapos aprobahan ng SSS Commission noong December 17, 2025 ang mga patakaran para sa Microloan Program, inaasahang sisimula ng implementasyon nito sa unang bahagi ng 2026. Ayon pa kay President Declaro, sa gabay ni Finance Secretary Frederick Go, layo ng SSS na ipatupad ang programang ito sa pamamagitan ng mga partner institutions bilang mas ligtas at abot-kayang opsyon para sa mga panandaliang pangailangan sa pera. Ang loan ay may term na 15 hanggang 90 days at may interest na 8% lang kada taon o 0.67% kada buwan. Pagpapalawak ng presensya sa Pilipinas at ibayong dagat. Bilang bahagi ng layunin na walang Pilipinong manggagawa ang mapag-iiwanan, target ng SSS na magbukas ng mas maraming branches sa 2026, kabilang dito ang pagtatag ng foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau. Gayon din ang pagbubukas ng 10 na bagong branch sa iba't ibang panig ng bansa. Malawak ang pag-recruit ng mga kawani. Upang mas mapahusay ang frontline services, plano ng SSS na kumuha ng humigit-kumulang na 1,800 na bagong empleyado sa 2026. Layunin ng hakbang na ito na punan ang kakulangan sa manpower at mapabilis ang pagproseso ng mga kahilingan, reklamo at tulong ng mga miyembro kapwa sa physical at digital na paraan. Iba pang mga initiatives kasama rin sa mga pinag-aaralang programa ang posibleng pakipagtulungan sa National Commission of Senior Citizens or NCSC para sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP program. Mga espesyal na programa para sa mga manggagawa sa gig economy at contribution subsidy program para sa 2,000 overseas Filipino workers or OFW sa tulong ng 28.8 milyong pondo mula sa Double Dragon Corporation. Sa President Declaro, habang binabalikan namin ang 2025 at tumitingin sa 2026, nananatili kaming tapat sa aming layunin na gawing mahalaga ang SSS sa buhay ng bawat Filipino sa bawat yugto ng kanilang buhay sa pamamagitan ng dekalidad na social protection at patuloy na pagpapahusay ng serbisyo. Para sa karagdagang impormasyon at mga katanungan, maaari po makipag-ugnayan kayo sa SSS sa pamamagitan ng hotline 1455, email na usaptayo@sss.gov.ph, mga branches ng SSS, official na website na www.sss.gov.ph, at mga social media account ng MySSSPH sa Facebook, Instagram, Spotify, Viber, X at YouTube. Ano po ang inyong mga reaksyon or masasabi sa mga plano ng SSS sa 2026? I-comment na sa baba. Hanggang dito na lamang po muna. Ito ang Chaz Infos and Updates. I-like, share, and subscribe para kayo ay updated. God bless po and have a nice day.